Magandang araw. Ako po si Lester Lirag. Ito po ang aking daily devotion, The Divider of Time, na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotion. Ang Bible verse po ngayong araw ay galing sa Galatians chapter 4, verse 5. Ang sabi po dito ay, "But when the fullness of time had come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to ransom those under the law, so that we might receive adoption." Ah, ang unang katuruan po ngayong araw ay Old Covenant Law and New Covenant Grace. Ang ibig sabihin po ng covenant is ito po yung pangako. At pag sinabing Old Covenant Law, ito yung law na binigay ng Diyos Ama sa mga taga-Israel na pag sila sumamba sa Panginoon or kay Yahweh, sila ay magiging people of God at kailangan nilang masunod yung lahat ng utos ng Diyos para matawag silang anak ng Diyos. At kailangan ma-meet nila yung standard ng Diyos na ito upang matawag silang children of God. Pero dati walang nakakagawa or walang nakakasunod ng lahat ng utos ng Diyos. Kaya Panginoong Hesus is bumaba at nagkatawang tao at siya ang sumunod sa lahat ng utos ng Diyos, sa lahat ng gustong gawin ibagawa ng Diyos kay Jesus ay ginawa niya ito. Kaya dito papasok yung New Covenant Grace. Tayo nananampalataya sa Panginoon, tayo ay hindi nakakasunod sa standard ng Diyos. Ngunit dahil bumaba si Jesus, tayo ay manampalataya lamang kay Jesus upang tayo ay maging matawag na children of God, dahil nag-iisa lamang ang anak ng Panginoong Ama, Diyos Ama, si Jesus lamang. Ngunit nung tayo ay nagsimulang manampalataya sa Panginoong Jesus, naging anak na din tayo ng Diyos. Ang second teaching is Old Creation and New Creation. Tayo kasama tayo sa Old Creation kasi dati walang nakakasunod sa standard ng Panginoon, walang nakakasunod sa lahat ng utos ng Panginoon. Kaya nung bumaba si Jesus at tayo ay nanampalataya sa Kanya, tayo ay naging new creation. Tayo ay naging anak na ng Diyos na dati is hindi, dahil hindi natin nagagawa lahat ng utos ng Panginoon. Ngunit nung nanampalataya sa Panginoon is Panginoong Hesus is naging anak na tayo ng Panginoong Diyos Ama. Ang last teaching is Old Self and New Self. Kung dati is malayo tayo sa Panginoon kasi hindi natin nagagawa mga utos ito. Ngayon, new self, tayo ay magiging new self kung tayo isang mananampalataya sa Panginoong Hesus at tayo ay magiging anak na ng Panginoong Diyos Ama. Yun lamang.